Yo, what's up mga Call of Duty Lights and Sounds? At gusto nyo bang gumawa na itong Bluetooth speaker? So, let's go! Alright guys, so yan, ready na ang ating marine board para sa gagawin natin na Bluetooth speaker. Let's go! Sa size pala ng ating Bluetooth speaker guys ay maliit lang ito. Size 8 na subwoofer at saka dalawang full range speaker na size 4. Kaya sobrang tipid talaga sa kahoy ito guys. So proceed tayo sa detalye ng speaker guys. Alright guys, so ito na yung mga sukat natin or mga tabas natin rather. Tapos ito yung mga sukat guys. Okay, simula tayo dito sa front. Yung front natin guys is 16 inches by 10 inches. Ayan. So 16 by 10 inches. Ito naman ang top and bottom ay 10 by 10 ito guys. Ayan. Square siya guys. 10 by 10. Ayan. Tapos sa ating likod is pareho lang sa front. 16 by 10. So 16 by 10. Ayan. Tapos yung side natin guys is ito lang yung medyo may iba. Ayan. 17.7 ayan, by 10 inches. Ayan, 17.7 by 10 inches. So, next step natin guys is magbubutas tayo. Dito yung subwoofer, tapos yung dalawang mid-range. So, hindi ko nasama yung tweeter guys kasi full range na kasi yung ilalagay natin dito, yung car speaker kasi. So, full range na yun siya. So, dalawang ganon. And isang subwoofer. Ayan, so magbubutas na tayo na to. Let's go! Alright, so since size 8 yung subwoofer natin dito guys, so nagsukat lang ako ng 7 inches na diameter para sa butas nito. At ito nga 4 inch ay around mga 3 inches lang ito guys. Ayan, so para hindi na tayo mahirapan na magsukat-sukat ng eksaktong. Okay, next ating butasan is lagayan ng amplifier. Alright, yung mini amplifier pala ginamit natin dito guys is yung D60 na mini Bluetooth amplifier. Sa butas ng ating mini amplifier ay 6.5 inch by 2.4 inches. Okay, so tapos na nating butasan yung ating speaker box, yung sa front. Ayan, tapos ito yung sa likod. So ito yung labasan or port para sa ating charger guys. Kasi with rechargeable battery yung ilalagay natin. So, ito yung port niya guys. Tapos dito yung mini amp. Ayan. Ito yung subwoofer. Tapos yung full range natin dalawa. So, napaka-simple lang guys. Ayan. So, building na tayo. Alright. Sa pag-build ng ating Bluetooth speaker guys ay inuuna ko talaga yung top at saka bottom or yung side at bottom. Ayan. Tapos yung back and then front. Yun yung drill ko sa paggawa ng aking Bluetooth speaker. At saka yan, ginagamitan ko talaga ng clamp guys kasi mas madali kapag marami kang kamay kumbaga, di ba? And same as usual guys, ginagamitan talaga natin ito ng wood glue and then brad nailings. Ayan, para kahit na maliit lang yung box guys, is sigurado tayo na matibay yung pagkagawa natin, di ba? Sa pagbuo ko nito guys, siguro mga around na 30 minutes lang siguro natapos ko na agad itong buuin or less than 30 minutes lang talaga ito guys. Kasi maliit lang naman talaga ito at saka hindi siya ganun kakomplikado buuhin. Alright, so napakasimple at madali lang siyang buuhin. Ay guys, so buo na yung ating Bluetooth speaker. Ayan, simpleng-simple lang guys, di ba? Ayan. Alright. So, next step natin is mag-wood screw na tayo para matibay siya guys. Alright. Syempre guys, kahit na maliit lang yung box natin, ugaliin natin na maglagay ng wood screw. Kasi minsan kung kalaban natin, kung malaglag siya or anything, so at least kampante tayo na matibay yung ating pag-build ng speaker box, di ba? Alright. At sa box nito guys, hindi na ako gumamit ng bracing kasi yun nga, maliit lang naman, so binawi ko na lang sa wood screw. Alright. Okay, yan guys, no? So tapos ng wood screw, ayan. Bigat din pala. So, nag-wood screw yan lahat ng parts ng ating bawat sulok ng box. Ayan. So matibay matibay guys. So confident tayo na matibay siya. Ayan. So, next step natin is magmamasilya tayo. And at the same time, magra-router tayo para round na round. Para hindi siya matulis, guys.
Tapos lilihaan and then mag-textured paint na. So by tomorrow siguro, kasi gabi na guys. Ayan. Alright. And guys, so tapos na yung pagmasilya natin dito. So yung ginamit ko lang pang masilya guys is powder cement lang, tapos konting wood glue at saka tubig. Yun pinaghalo ko lang. Yung pagka malapot na siya guys, yun in-apply ko na dito sa mga butas-butas. Ayan, so since tapos na yung pagmasilya natin, so ira-router ko lang to guys para mag-round to. And then lilihaan, tapos textured painting na tayo. So di ko na i-video guys para hindi tayo humaba. Alright. Ayan guys, so na-router na natin, no? So, ayan, so round na siya guys. Ayan. Tapos nilihaan na natin. So, ready na siya for a textured painting. Alright, so let's go. Alright guys, so magte-textured painting na tayo sa ating ginawang Bluetooth speaker. Ayan, so yung hinalo ko guys, elastomeric paint, wood glue, tapos powder cement, then tubig. Yun yung paghahaluin natin guys. Okay, so textured painting na tayo after natin mahalo ito. Alright guys, so start na tayong mag-textured paint. So sa pag-textured painting guys, inuuna ko talaga yung sa harap at para madali na lang kung magpipintura tayo sa likod at sa gilid. So gumawa lang kayo ng kagaya ng patungan ko guys para easy lang yung access natin or sa pagpintura and textured painting. And textured roller nga pala yung ginamit natin dito guys para may puntik-puntik siya na effect guys. Yung medium size guys. Alright. Ayan guys, so tapos na ang ating pag-textured paint. Ayan. So bala ko bang i-second coat guys. So first coat pa to. So second coat tayo sa textured painting later. Tapos sa pag natuyo to guys is lilihain na natin. Ayan, yan yung itsura niya guys. Yun yung textured natin. Alright. So untayin na natin matuyo guys. Tapos second coat tayo. Alright. Ayan guys, so tuyo na yung textured paint natin. So magliliha lang tayo, then top coat na tayo. Alright. So sa pagliha guys ay gumamit lang ako dito ng number 240 grit na liha. Ayan, tapos hindi masyadong madiin yung pagkaliha natin guys ha. Ang goal lang natin dito is matanggal lang yung mga matulis-tulis na part. Ayan, tapos kunin din natin yung mga namumuo na mga pintura guys. Ayan, para hindi tayo mahirapan at hindi pangit yung finish natin pag nagta-top coat na tayo, di ba? Alright. And guys, so tapos na. So ito yung itsura niya. Ayan. So klaro-klaro pa rin yung texture natin. Di ba? So magta-top coat na tayo. Ayan. Alright. Alright guys, so magta-top coat tayo gamit itong enamel black paint na gloss by Wilcoat. Ayan, Wilcoat. Tapos sa paint thinner and tsaka yung roller lang na cotton guys. So yun lang. Alright, so let's go. Ayan guys, so unahin natin yung dito guys. Para pag natapos natin dyan sa harap, so pwede na natin siyang i-kulob. So mas madali na lang. Ayan, tapos in-spray paint ko yung mga sulok guys kasi hindi naabot ng roller eh. Ayan, so let's go. Alright guys, so tapos na yung ating pag top coat sa ating speaker box. Ayan, so antayin na lang natin matuyo guys. Tapos pag natuyo yan, proceed tayo sa assembling. Alright. Ayan guys, so tuyong-tuyo na yung ating speaker box. Ayan. So ready to assemble na. But before that, ito yung screen natin na ilalagay. Ayan. So napinturahan na to guys. So naka-primer to and then top coat ng matte black finish. Ayun. So mag-assemble na tayo guys at lalagyan natin siya ng fiber fill para sa mas malambot na bass. Alright, let's go. Ayan guys, so nalagyan na natin ng fiber fill sa loob. Ayan.
So, yung sa gilid at likod lang. Yung sa bandang taas is hindi na at sa ilalim. So, yung gilid at ano lang dito guys sa likod. Alright, so install na tayo ng ating speaker and amplifier. Alright. Okay, next step natin guys is yung battery. Dikit natin doon gamit yung stick glue. Alright, let's go. Ayan guys, so andyan na siya sa gilid lang. Alright, so next natin is lagay natin yung charger natin dito. Ayan. So, pasok lang natin konti guys. Ayan. Stable na siya. Di na siya alog-alog guys. Alright. Ayan guys, so nalagay na natin ang ating Bluetooth amplifier. Ayan, so dito yung charging port na guys. Ayan. So turn on natin kung iilaw ba dito. Ayan. Antayin lang. Ayun, na tumilaw nga. Alright, so speaker na yung i-install natin. Alright. Okay guys, so para sa speakers natin, so yung gagamitin natin na speakers, itong subwoofer na 8-inch from Amanex. Tapos itong 4-way car speaker na ano guys, CU412 from Crown yan. Ayan, so ang connection natin dito ito is series natin kasi 4 ohms tong isa. So series, tapos i-parallel natin dito para a total of 4 ohms pa rin. So 8 ohms to guys. So series, tapos i-parallel dito. Let's go! Okay, so lagyan muna natin ng foam tape. Ayan, para walang singawan guys. Dito, lagyan natin dito. Ayan, dyan. Alright. Alright guys, so next step natin is yun. I-series natin yun sila guys. Ayan. Series natin tapos i-parallel natin sa ating subwoofer. Alright. Ayan guys, so naka-series na. So from positive, kinonect natin sa ating negative. Tapos yung negative at saka positive guys, i-parallel natin dito sa ating subwoofer. Ayan, so let's go. Okay, ayan guys, at tapos na yung ating wirings. Ayan, so check natin. So from here, positive, kinonect natin dito sa negative. Ayan, tapos yung positive at ang kanyang negative ay pinarallel natin dito sa ating subwoofer. Ayan, so close na natin. Let's go. Alright guys, so next step natin dito is lagay na natin yung screen. Alright. Ayan, so ito yung screen natin na ginawa natin. Ayan, so kinat natin. Ito yung naging resulta. So, lagyan natin yung screen dito guys. Alright. Okay guys, so lagyan natin siya ng rubber fit. Let's go! Alright, so ito na nga yung naging itsura natin sa ating speaker box guys. Na Bluetooth speaker. Ayan. O diba? So handle na lang yung kulang dito guys. So far so good. Alright. At ito na nga yung itsura ng ating Bluetooth speaker guys. Ayan. Napakaganda at may handle na siya guys. Ayan. So yung likuran natin dito guys is located yung ating amplifier. Ayan. So napakamura lang to sa Shopee guys.
So, search nyo na lang yung mga mini Bluetooth amplifier. So, hanggang sa muli mga ka-op duty lights and sounds at muling DIY project. Alright!